makita namin ang panawagan ni Mang Jessie sa social media, agad kumilos ang aming team para hanapin ang kanyang pamilya sa Misamis Oriental. Pero hindi lang mga kapatid ni Mang Jessie ang nahanap namin. Nadiskubre rin naming ang nanay ni Mang Jessie pala ay buhay pa at araw-araw hinihintay ang pagbabalik ng kanyang nawalay na anak. Sa El Salvador City sa Misamis Oriental pala, naninirahan ang pamilya ni Jessie. Ang kanyang ina na si Pila, ngayon ay 80 taong gulang na. Hirap nang lumakad at mahina na rin ang pandinig. Pero ang hindi nagbago ay ang pangungulila niya sa nawalay na anak. Ang unang humarap sa amin ay si Urseng. Tama lang na siya sa hilak, handom. Nga unta, muuli lagi kuno iyang anak. Kumaon sa man nato ni mga wala manggitang wala. Naug ato pong dadon ang iyang pamilya, diferensya man gud ang iyang asawa. Sa man na nga maglisod kita, nangandoy ba gid lang tigwang nga makita gid niya iyang anak. Makauli gyud unta dinhi. Nakilala rin namin dito ang iba pa niyang mga kapatid. Sina Tateng, Helen, Tata, at Max Jem. Nakausap din namin ng masinsinan si Urseng, pati na si Tateng, ang mga ate ni Jessie. Sila ang mga asawa ng mga bayaw ni Jessie na sinasabing nanakit daw sa kanya. Ito, sabi naman niya, trabaho siya doon. Tapos nalaman namin, may asawa na siya doon. Nagpunta ko doon sa Maynila. Hinahanap ko siya. Hindi naman kami nakita. Kinumpirma ni Urseng na napagsasalitaan daw ng asawa niya noon si Jessie. Kanang makuanan siya usay mahubog kay mangabog kana. At pa mo anak ba kanang sakit bitaw nga pulong. Na ako masakitan ba ako makayon ko nga ay paginganaan ko mamahod kay pinalangga kay na ko na sila timbang kay na ko aning baon timbang kay na sila sa ako. Kami to tanan to ami sa baon. Ay anak kadam. Ay malayas mo. To gapa ko anak mo dis balay kapubuhin anak ba. Pero ay ra mo pud og mahubog. Pero di mahubog nang ako pares di man. Si Tateng naman, mistulang tikom ang bibig sa mga kwento noon. Wala nang pong nanakit sa kanya na hindi ko alam. Wala naman. Pero nang makausap namin ang pangatlo naman sa magkakapatid na si Helen, iba ang kanyang naging tono. Hindi lang si Jessie nakatikim sa yung sinabi yan. Pati ako. Minsan si Jessie parang masaktan siya kung malasing na ang aming bayaw. Nagmudagan mi. Nung mga oras na yon, kasama rin ang magkakapatid si Junior, ang isa sa bayaw ni Jessie. Pero hindi na rin siya nagpa-interview. Pero depensa ni Urseng, Pay man kinaiya basta di lang makainom. Kana lang makainom ba kay sakit o sinutihan. pero tila ang panahon na ang maghihilom sa sugat na ito ng kanilang pamilya. Dahil iisa naman ang nais ng lahat, ang magkasama sila muli at mayakap ang isa't isa. Jesus, sana uwi na ka. Kasi mahal ka namin eh. Lahat ng araw, nahanap ka namin. Minsan hindi na ako makatulog eh. Kasi inanap ko siya. Mahal ko yung kapatid ko. Gusto ko siya makita na. Nais ng aming programa na kapag naganap na ang pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Jessie ay maging perfect ang moment na ito. Magiging buo lang ito kung bukod sa mayakap ay makita niya kung ano na ang itsura ng kanyang pamilya at dati nilang lugar. Kaya naman dinala namin siya sa isang espesyalista upang ipatingin ang kalagayan ng kanyang mga mata. At para malaman na rin kung kaya pa itong malunasan.
Maibabalik pa nga ba ang paningin ni Mang Jessie? Sabi ko po, isipin mo nakatingin ka sa malalim.